10,000 mAh na power bank na pwedeng pang-charge ng laptop, ng solar pan, at ng iba pang mga high power or high voltage devices kasi kaya daw niya ang 150 watts. So this power bank is the Cooktech P series. This is 10,000 mAh. Ano nga ba yung meron dito sa power bank na to? So number 1, meron siya ditong power button and meron siyang smart digital display. Makikita mo dito yung kanyang battery percentage, remaining time for charging and discharging. That's why makikita mo talaga kung ilang oras siya bago ma-fully charge at mga ilang oras bago malobat. Meron na rin siyang input and output power para malaman natin kung mga ilang power nga ba yung lumalabas sa power bank na to at kung ilang power din yung napupunta sa kanya during self-charging. And also yung voltage and current na kanilang input and output ng USB-C at USB-A. So mas specific talaga. At dito naman sa itaas, meron ditong USB-C at USB-A charging ports. Itong kanyang USB ay merong QC 3.0, kaya niya maglabas ng 5 volts hanggang 11 volts, 3 amps or 33 watts. At yung kanyang USB Type-C naman ay meron ng power delivery na kaya maglabas ng 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, and 20 volts, 6 amps hanggang 120 watts. And the good thing here is pwede mo silang pagsabayin yung USB-A at USB Type-C. Kaya nilang maglabas ng power, fast charging talaga sabay-sabay. And yung kanya namang self-charging power ay aabot ng 90 watts. And now, punta naman tayo sa actual test dito sa power bank na to. Tingnan natin yung kanyang capacity. And by the way, yung kanyang capacity is 10,000 mAh or 36 watt-hour. Basa yon dito sa kanyang specification. So dito, tinest ko yung kanyang capacity sa 20 volts, 3 amps, or 60 watts. And after mga ilang hours, natapos na yung capacity test at nakakuha naman ako dito ng 30.7 watt-hour. So in that case, yung kanyang conversion efficiency ay nasa 85%. So pwede na rin. And now, gaano naman siya katagal bago malobat? So itry natin ang isang Redmi Note 7 simula 2%, habang yung power bank is 100% pa. And na fully charged na nga yung Redmi Note 7, 100% na. At yung power bank naman ay meron pang tirang 50%. At habang may laman pa itong power bank, i-charge ko na rin itong Tecno Camo 19 Pro simula 1%. And now, lobat na yung power bank at yung cellphone naman ay nakakuha ng 74%. And tapos na yung ating mga phone charging test at nakakuha naman ng 74% yung Tecno Camo 19 Pro at na fully drain na yung power bank 0%. So, bali itong 10,000 mAh Cooktech power bank na to ay nakapag fully charge ng isang Redmi Note 7 simula 1% hanggang 100%. As well as nakapag-charge naman ng isang Tecno Camo 19 Pro simula 2% hanggang 74%. So, bali, kaya niya makapag-fully charge ng dalawang cellphone kung mga nasa 4,000 mAh lang yung capacity ng cellphone, kagaya ng Redmi Note 7. Pero kung mga Tecno Camo 19 Pro na mayroong 5,000 mAh capacity ay mga isang full charge lang at meron pang tira yung power bank. And itatry ko naman itong power bank na to dito sa aming solar fan kasi nga naman kaya niya maglabas ng 15 volts which is yun yung gagamitin ko sa solar fan. Gumamit lang ako ng USB decoy na charging cable. So bale, sinimulan kong gamitin yung solar fan simula 8:30 ng hapon o ng gabi hanggang 9:30 ng gabi. So bale, umabot naman ng 1 hour and 12 minutes. And actually, kung gagamit tayo mga device dito, malalaman naman natin kung ilang oras bago malalobat itong power bank na to. Kasi meron naman siya ditong remaining time for charging and discharging. Kaya malalaman talaga natin kung mga anong oras siya bago malobat or ilang oras yung itatagal niya. At para naman sa mga nag-work from home or gagamitin siya para sa laptop, subukan natin siya ngayon kung mga ilang oras yung tatagal niya gamit dun sa laptop ko na walang battery. Gumamit lang ako dito ng power delivery decoy na 20 volts which is kailangan ng aking laptop. So, bale, itong power bank na to ay umabot ng 1 hour and 11 minutes gamit yung laptop. And tama naman dito sa kanyang remaining time kasi nakita ko naman dito na aabot siya ng 1 hour mahigit. And yun naman yung lumabas. And now, punta naman tayo sa self-charging test. Gaano naman siya katagal bago ma-fully charge? So dito, i-charge ko siya gamit yung Type-C to Type-C charging cable at umaabot naman ng 45 watts yung kinukuha niyang power kasi naka-power delivery naman. And na fully charged na yung power bank at hindi naman nagkakalayo yung remaining time na nakalagay dun sa kanyang LCD screen. So bali sa unang test ko na kanyang charging ay umabot naman ng 53 minutes. And now, susubukan ko naman siyang i-charge gamit yung solar panel. So this time, ito yung solar panel na gagamitin ko, foldable 30 watts. Kaso yung kayang ilabas lang ng kanyang USB Type-C H is 18 watts lamang. So dito meron siya ditong USB Type-C charging port. Dito ko lang muna ibinilad yung solar panel kasi mas malakas yung sikat ng araw dito. Papunta dito yung charging cable, papunta dito sa power bank.
As of now, nakapagbigay ng power yung solar panel ng nasa 8 watts. At mapu-full charge siya sa loob ng 5 hours, 6 hours, depende kung gaano kalakas yung sikat ng araw. So ngayon is 10:22 ng umaga. Try natin kung mga ilang oras sa bago mapu-fully charge. And now, medyo makulimlim na at hapon na rin, alas 5 na ng hapon and parang uulan pa yata. Hindi na rin maganda yung sikat ng araw. And luckily naman, na fully charged naman yung power bank. So bali, based on my test sa solar charging, umabot naman siya ng 7 hours bago na fully charged. Pero kaya dapat siya ma-full charge ng mga 2 hours. Yun nga lang, dahil mahina yung sikat ng araw, umabot tayo ng 7 hours. And now, yung tanong natin sa power bank na to, pwede nga ba yung simultaneous charging or pass-through charging? Magcha-charge tayo ng device dito at the same time itong power bank ay naka-charge din. So, subukan natin. So, now, pagsabayin natin yung kanyang USB-C at USB-A charging port. Unahin natin sa kanyang USB Type-C. Here, i-charge natin itong Koi Power Station. So, ayan. Naisaksak ko na and let's see. So, ayan, nagcha-charge na siya at kumukuha siya ng 68.4 watts. And then, i-charge na rin natin itong isang power station. Gagamitin ko naman itong kanyang USB-A. And let's see kung gagana na magkasabay. And eto, tumaas na. Nagcha-charge na siya at kumukuha siya ng 17 watts. So, 17 watts, gumagana naman sila na magkasabay. Tingnan natin yung mas specific. So, bali yung USB Type-C, itong Koi Power Station, kumukuha siya ng 5.6 amps, 12.3 volts. Dito naman sa USB-A ay 1.9 amps at 9.2 volts. So, i-try natin siyang i-charge at the same time ay i-discharge. So, i-charge muna natin siya dito sa Type-C charging port. So, as we can see, gumagana na siya at nag-charge naman na siya. Kumukuha siya ng 15.6 watts. And now, i-charge naman natin itong power station gamit yung kanyang USB-A. Tingnan natin kung gagana. Oops, umiilaw siya. Gumana. And ayun. Look at that. 13, 16, at 17 watts. So, ayun, gumagana. Nag-charge itong power bank, 57 watts. At the same time, naglalabas din siya ng power papunta dito sa isa. So, pass-through charging, gumagana. Ang galing. At yung specific naman dito, 2.9 amps at 19.6 volts yung napupunta galing dito sa kanyang charger. At yung lumalabas naman is 1.9, 9.2 volts. So, ayun guys, gumagana yung kanyang pass-through charging. Ang galing, no? Nagcha-charge siya habang nagcha-charge din yung ibang devices na nakasaksak natin dito. And kung malakas yung power ng charger natin, for example, 100 watts power delivery, makapag-charge siya, mafu-full charge siya, at sa same time, yung naka-charge na device dito ay mafu-fully charge din. Yun nga lang sa laptop, hindi natin siya magagamit kasi yung USB Type-C ay ginagamit natin sa charging or self-charging para sa power bank. And yung labasan lang ng kanyang power or yung port na mayroong output lamang is yung USB-A. And by the way, wala nga pala ditong nakalagay na siya ay pass-through charging. So, test lang natin yung ginawa natin kanina. So, gumana naman. Pero, it's up to you kung gagawin niyo yung pass-through charging. Kung masira siya, eh hindi niyo siya ma-avail sa warranty. And based on my experience na rin using this product, humanga ako sa power bank nito. Sobrang dami ng features na malakas yung output in input. Tapos, almost kompleto na rin dito yung kanyang mga kung ano-ano. Alam niyo yun, ang kulang na lang dito sa power bank na to ay AC socket. Saksakan ng mga AC 220 volts ng mga appliances at power station na siya. Yun nga lamang, ang nakita ko lang ditong downside sa power bank na to ay maliit nga yung kanyang capacity. 10,000 mAh lamang. So in this case, kung talagang gusto nyo lang talaga yung mga fast charging, pang backup power lang at yung mga konting gamitan lang, wes para sa inyo ang power bank na to. Yun nga lang, kung gusto nyo talagang gumamit ng mas matagal or talagang matagal talaga yung burnout sa inyo, ay hindi para sa inyo ang power bank na to. So that's all. Kung gusto nyo nga pala bumili or tingnan pa yung mga ibang product katulad nito, ilagay ko na lamang yung link natin dyan sa ating description box below.